Bakit hindi mo sinabi sa akin na sa mga Villarama ka nakipag-deal? Kauuwi lang namin galing sa restaurant na pinagkainan namin kasama si Dion at Mr. Villarama. Pinilit kong umaktong natural kanina kahit nakabaliktaran noon ang nararamdaman ko. Hindi ka naman nagtanong, pero sana sinabi mo pa rin. Stop shouting at me, Araceli, I am still your father. Imbes na magkaganyan ka riyan, we should be thankful dahil sa isang Villarama ka ikakasal. Thankful, I let out sarcastic laugh. Hindi makapaniwala sa mga naririnig sa kanya. What happened to you, Dad? Dahil sa pagkakaalam ko, sukdulan ang galit mo sa pamilyang Villarama. But now, pumayag ka sa offer nila. At hindi lang yun, sinabi mo pang dapat tayong magpasalamat dahil sila ang nakadil mo. Wow! Naguluhan ako sa mga nangyayari sa akin ngayon. Huwag mong ibabalik dito ang nakaraan, Araceli. Oo, sukdulan ang galit ko sa mga Villarama, but I'm doing this for your sister, kaya nga kahit ang sarili kong pride ay nilunok ko na. Dapat noong una pa lang, sinabi mo sa akin na sa mga Villarama ka nakipag-deal. Ano, para hindi ka pumayag at hayaan na lang kaming maghirap dito. Oh, I get it, now, I understand. Talagang plinano niyang huwag sabihin sa akin na ang mga Villarama ang nakadil niya para hindi ako magdalawang isip na pumayag sa plano niya. Sinadya niyang hindi sabihin sa akin yun dahil alam niyang kung nalaman ko yun una pa lang, hindi ako papayag sa gusto niya. Ang gaga ko para magpaloko sa kanya. Ayaw ko na, Dad, babalik na lang ulit ako sa tahimik kong buhay, yung malayo sa inyo. You can't, Araceli, you can't. Yes, I can. You're ruining everything, Araceli. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari kapag umatras ka pa? I already signed the contract, Araceli. Wala nang paraan para umatras ka pa. Hindi ka na makaka-atras pa. Hindi mo man lang ba inisip ang mararamdaman ko bago ka pumirma sa pesteng kontrata na yun, ha? You should thank me, Araceli, si Dion ang mapapangasawa mo. Maitutuloy nyo na ang naudlot na ugnayan nyo noon. Hindi ko alam kung matatawa ako sa sinabi niya o magwawala sa sobrang galit. Bakit hindi niya maintindihan ang punto ko dito? Yun na nga, Dad. Sa dami ng lalaki, bakit si Dion pa? Bakit isa pa sa mga Villarama? Kung ano man ang namagitan sa amin noon, matagal na yun tapos. Alam mo yun, hindi mo man lang ba inisip ang mararamdaman ko kapag muli kaming nagkita? Kapag muli kaming nagkasama, pumayag na nga ako sa gusto mong mangyari, pero bakit sa kanila pa? Bakit sa kanya pa? Bakit sa kanya? Bakit sa kanya mo pa ako ibebenta? Ganoon ang nakikita kong nangyayari ngayon, ganoon ang ginagawa sa akin ni Dad. Sino ba naman ang matinong ama ang ipapakasal ang anak niya para lang sa pera? Wala. Stop your drama, Araceli. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Itinakip ko na lang sa buong pagmumukha ko ang palad ko at tahimik na umiyak. Ibinubuhos ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko. Nagtatalo ang puso't isipan ko, gusto ko nang hatakin paalis ang sarili ko rito at tumakbo palayo, malayo sa kanilang lahat. Pero hindi ko magawa, wala na rin akong choice, Dad already signed the contract, at kapag tumakbo ako paalis ngayon, siguradong lalaki ang problema niya, siguradong mas lalong magkakagulo. Pero anong gagawin ko? Hindi ko alam kung kaya ko pang harapin si Dion matapos ng nangyari kanina sa restroom ng restaurant. Oh, speaking of that, matapos niyang gawin yun sa akin, ay agad siyang lumabas ng restroom at iniwan ako roon na nakatunganga dahil sa ginawa niya. What should I do? Gusto ko nang bumalik sa tahimik kong buhay, yung walang inaalalang mga Villarama, Dion, at kasal. Ate, Berna, tawag ko sa kanya na parang walang nangyari. Nang kausapin ko kanina si Dad ay pinaakyat ko siya sa kwarto niya. To be honest, ate, marami akong gustong itanong sa'yo. Masyado kasi akong naguguluhan sa mga nangyayari, but I guess, this is not the right time. Don't mind that much, Berna, pero mukhang malaki ang koneksyon noon sa'yo, ate. Yes, but I can handle this, Berna, trust me, okay, ate, pero kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, gawin mo lang ang sa tingin mo ay tama, kung saan ka sasaya, kung saan di ka mahihirapan. At huwag mong kakalimutan, nandito lang ako palagi.
Panibagong araw na naman ang dumating at haharapin ko. Pagkagising ko kanina ay natagpuan ko na lang ang sarili kong nagtungo sa bathroom at naghahanda na para sa pagsundo sa akin mamaya ni Dion. Isa ito sa naging usapan nila Dad at Mr. Villarama kahapon. Buo na ang desisyon ko, wala nang atrasan nito, itutuloy ko na ang sinimulan ko. Mahirap man para sa akin ang ginawa kong desisyon, pero mas pinili ko lang ang sa tingin ko ay tama. Alam ko naman mahihirapan ako, lalo na ang damdamin ko sa pinili ko, pero mapapanatag naman noon ang kalooban ko dahil alam kong magiging maayos na muli sila Dad at Berna. At kung lumayo man ako rito, hindi ko nga makakasama si Dion pero hindi naman ako titigilan ng konsensya ko lalo na't alam ko ang mangyayari kay Berna at Dad. So I think, I've made a better decision. Ang ganda ng ate ko, ha? Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses na yon at kusa na lang akong napangiti nang bumungad sa akin si Berna na nakadukwang sa pintuan. Tara dito, Berna. Hindi pa rin kumukupas ang kagandahan mo, ate. Aba, hindi lang naman ako ang maganda, pati kaya ikaw. Teka, may boyfriend ka na ba, Berna? Hindi siya kasama sa plano ko, lalo na't may kinakaharap na problema ang pamilya natin, at wala kayang makapormang mga lalaki sa akin, kasi takot daw sila sa katarayan ko. Good, Berna, as long as you can, no boyfriend ka muna, huwag kang gamaya sa akin, matigas ang ulo, what? Kamukhang kamukha mo talaga si Mom, ate, I really miss her, hindi mo ba siya pupuntahan? Not now, Berna, I cut her off, saka na lang siguro. Okay, ate, I'm sorry, you don't have to say sorry, Berna, dahil ako dapat ang humihingi ng tawad sa kanya. Naramdaman kong niyakap niya rin ako pabalik na siyang ikinangiti ko, pakiramdam ko ay okay na ako kahit na ikasal ako kay Dion dahil sa gagawin ko namang ito ay alam kong makabubuti ito kay Berna. Berna, po, lumabas ka muna, tumango na lang ako at bahagya siyang nginitian, napabuga na lang siya ng hangin at naglakad na paalis sa kwartong ito. We need to talk, Araceli. Seryosong sabi ni Dad nang tuluyan ng mawala si Berna. Muling bumaling ang tingin ko kay Dad at napabuntong hininga saka naupo sa paanan ng kama. Don't worry, wala na akong balak na umatras. Nakapagdesisyon na ako, I will stay here at papakasalan ang Dion na yon. Finally, naintindihan mo na rin ako. Be nice to him, Araceli, tandaan mo, siya ang pag-asa natin ngayon, dahil sa kanila ay makakabangon tayo. Pero bago ang lahat, may mga gusto akong itanong sa'yo. Tanging-tango lang ang itinugon niya sa akin kaya nagpatuloy ako. Paano kayo nagkaayos? Sumeryoso ang ekspresyon niya. It's a long story, Araceli. Bakit naman nila tayo tinutulungan? Ang huling naaalala ko. Kung di ako nagkakamali, kayo ang magkaaway sa business. Pilit nyo ngang inaangatan ang isa't isa noon. I don't know, pero kung ano man ang rason nila, wala na akong paki doon as long as tinutulungan nila tayo. Malamang wala na siyang paki roon dahil ang importante lang naman sa kanya ay ang negosyo niya at ang kayamanan niya. Sila ba ang bumili ng hotel at resort? Yes. Sa sinabi niyang yun, mas dumami ang gusto kong itanong sa kanya pero natigil kami sa pag-uusap nang makarinig kami ng katok sa pintuan. Ate, nandito na si Kuya Dion, pinapatawag ka. Sige, bababa ako. Doon ko lang naalala na wala pala akong dalang sapat na gamit. Paano pala yun, Dad? Wala akong mga damit, isang bag lang ang dala ko nang magpunta ako rito. Inaalala ko pa nga ang bahay ko sa dating lugar ko at ang mga naiwang gamit ko, pati ang trabaho ko. Paano na ang mga naiwan ko sa dating bahay ko? Si Dion na ang bahala sa mga damit mo. Talagang planado na ni Dad ang mga nangyayari. Tulad nga ng sinabi ni Berna, nandito na si Dion sa salas at tahimik na nakaupo sa sofa. Bumaling ang tingin niya sa akin nang marinig niya ang mga yabag ko pababa ng hagdan. Nakatingin lang siya sa akin hanggang sa makalapit ako sa kanya. Pupunta tayo, inalis ko ang tingin sa kanya at nilapitan si Berna na nakatayo lang dito sa gilid. Mag-iingat ka rito, ha? Kadadating mo pa lang, ate, aalis ka na ulit, hindi na naman ako lalayo. Kaya't pwede kitang dalaw-dalawin. Nang ibalik ko ang tingin ko kay Dion ay nakita kong kasama na niya si Dad. Aalis na kami, Mr. Moralde. Okay, Dion,
Bahagya akong natigilan ng bumaling ang tingin ni Dion sa akin at walang sabi-sabi na kinuha ang bag na nakasabit sa isa kong balikat. Hindi na lang ako umalma pa at sumunod na lang sa kanya nang maglakad na siya palabas ng bahay. Sa labas naman ay may naghihintay na kulay pulang kotse, nakaparada mismo sa harapan ng aming bahay. Hindi ko na hinintay na pagbuksan pa ako ng pintuan ni Dion, naglakad na ako patungong backseat at akmang bubuksan ang pintuan nang may biglang humawak sa braso ko at dinala ako sa passenger seat. Pinagbuksan niya ako ng pinto at bahagyang itinulak papasok sa loob. Akala ko ay bubuhayin na niya ang makina ng kotse pero nananatiling nakahawak lang siya sa manibela. Hindi pa ba tayo aalis? Pinagmasdan niya ako. Bamuka ang bibig niya pero agad din niya yung isinara. Tila may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya lang magawa. Sa huli, inalis na niya ang tingin sa akin at binuhay na ang makina ng kotse. Wear your seatbelt. Ilang minuto pa lang ang lumilipas ay may naramdaman na akong humawak sa kamay ko na nakapatong sa mga hita ko. Bumaling ang tingin ko sa kanya pero ang atensyon niya ay nasa kalsada lang at tila nagpapatay mali siya. Inalis ko na lang ang tingin sa kanya at hinayaan siyang hawakan ang kamay ko, basta't siguraduhin niya lang na hindi kami mababangga sa ginagawa niya. Kailangan ko na sigurong masanay na ganito ulit kami, 1 buwan na lang ay ikakasal na kami, at alam kong sa ayaw o sa gusto ko. Kailangan kong gawin ang responsibilidad ng isang asawa, dahil kahit deal lang yun, magiging mag-asawa pa rin kami, kailangan naming panindigan yun. Napatigil ako sa pag-iisip nang may biglang ideya ang pumasok sa isipan ko na tungkol sa pag-aasawa, pati ba yung ano ay gagawin namin, hell, no. Nasa 1 oras din ang naging biyahe namin ni Dion bago makarating sa kanilang mansion. Pagpasok pa lang namin sa pintuan ay sinalubong na kami ng 3 maids na nakapila pa, pero ang gagawang Dion na ito, hindi man lang sila pinansin at nagdere-diretso lang sa paglalakad. Sumunod na lang ako sa kanya dahil hindi ko alam kung saan ako dapat na pumunta. Nabigla ako nang tumama ako sa isang matigas na bagay, napadaing ako sa sakit ng impact noon, tumama ang ulo ko. Bakit ba bigla-bigla kang humihinto? Dahil nakasunod ako sa likuran niya, nang huminto siya sa paglalakad at di ko namalayan ay tumama ako sa likod niya. Bakit hindi ka kasi nakatingin? Saan ang kwarto ko? Nakararamdam pa rin ako ng antok dahil sa aga kong nagising kanina. Sa 2nd floor sa dulo ng hallway, yung huling pinto sa kanan. I nodded my head, okay, aakyat na muna ako para magpahinga. Akmang maglalakad na sana ako patungo sa malaking hagdanan na nandito sa harapan namin nang magsalita siya na siyang ikinatigil ko. Correction, kwarto natin, ha? Loko ka ba? Naglakad siya palapit sa akin at walang paabang kinuha ang bag ko na nakasabit sa balikat ko sa kanya ako tamad na tiningnan, mukha ba akong manloloko? Tinatanong pa ba yan? Oo, manloloko naman talaga siya, yun sana ang gusto kong itugon sa kanya, pero pinigilan kong huwag lumabas ang mga salitang yan sa bibig ko. Bakit naman tayo magsasama sa iisang kwarto? Teka, 2 ba yung kama? Seriously? Tatanungin mo kung bakit tayo magsasama sa iisang kwarto. Okay, I get it, kasi ikakasal na tayo, tama ba ako? Pero hindi pa naman tayo kasal, ayaw kung may kasamang lalaki sa kwarto, lalo na kung isa lang ang kama, at lalo na kung ikaw ang makakasama ko. Whether you like it or not, we will stay in one room, ako ang masusunod. Matapos niyang sabihin yun ay naglakad na siya paakyat ng hagdan. Me and him, in one bed. I can't imagine. Naisip ko pa lang, nasusukan na ako. Bumabaliktad ang sikmura ko. Dali-dali ko siyang hinabol at sinundan hanggang sa makarating na kami sa dulo ng hallway sa pangalawang palapag ng mansion nila. Binuksan niya ang isang pintuan at saka pumasok siya roon. Nanatili ako sa labas ng kwarto, pero ang mga mata ko ay nasa kanya. A line appeared between his brows. Hindi ka pa ba papasok? Paano ko ba ipapaintindi sa kanya na ayaw ko siyang makasama sa iisang kwarto, naiilang pa rin ako sa kanya hanggang ngayon? Paano niya kaya nagagawa ang ganitong pakikitungo sa akin kahit na alam naman niyang may hindi kami magandang nakaraan? Kung umakto siya, parang wala lang, sa bagay, siya kasi ang nanloko noon kaya hindi nakatakataka na makapal ang mukha niya. Ayaw ko, matigas talaga ang ulo mo, Araceli. I rolled my eyes with frustrations and sighed as deep as I can.
Binawi ko sa kanya ang braso ko at tumigil na sa paglalakad, iginala ko ang tingin ko sa buong kwarto. Napakalaki ng kwarto niya, masyadong malawak. May sariling mini living room siya sa mismong loob ng kwarto niya, may bookshelf, may terrace, may walk-in closet, at may isa pang pinto na sa tingin niya ay para sa bathroom. May king-size bed din sa mismong gitna ng kwarto at maraming disenyo ang kwarto na kung ano-ano gaya ng painting sa pader. Kitang-kita rin ang labas dahil sa glass wall. Pero ang mas nakakamangha sa kwarto niya ay ang kalinisan nito. Hindi halatang kwarto ito ng isang lalaki. Nabalik ang tingin ko sa kanya nang mapansin kong naglakad siya patungo sa paanan ng kama niya at naupo roon. Sinundan ko siya roon pero nananatiling nakatayo lang ako sa harapan niya. Nasaan ang mga damit ko? Walk-in closet. Sige, lumabas ka muna. At bakit mo ako papaalisin sa sarili kong kwarto? Mukhang hindi ko matutupad ang bilin sa akin ni Dad na maging mabait sa kanya kung ganito siya sa akin. Maliligo kasi ako at hindi ako sanay na may ibang tao. Kahit na sabihin mong nandito ka lang naman sa labas at wala mismo sa bathroom ayaw ko na rin, naiilang ako. 3 taong pamumuhay kong mag-isa. Nasanay na ako palaging mag-isa at walang kasama. Nag-iingat lang din ako, baka kung ano ang gawin niya sa akin sa pagligaw ko. Baka mamaya ay pasukin niya ako sa bathroom. Silaipan. O baka higit pa roon ang gawin niya sa akin. Alam ko ang mga galawan niya. Teka, bakit ko ba naiisip yun? Natatakot ka bang may makita kung hindi dapat na makita? O natatakot kang baka may gawin ako sa'yo habang naliligo ka? Paano niya nalaman ang iniisip ko? Kailangan kong umaktong normal, masyado niyang nababasa ang bawat galaw ko. Hindi naman sa ganoon, hindi lang talaga ako sanay, naiilang ako. Wala naman akong makikita sa'yo, hoy, ikaw, flatman sa iyong paningin, pero kapag iyong hinawakan, siguradong titigasan ka pa rin. Nagkaroon ng gatla ang noo ko nang makita kong parang natigilan sa siya sa sinabi ko. Kitang-kita ko rin ang pagpula ng buong pagmumukha niya. Lalo na ng tainga niya. Doon ko lang napagtanto kung ano ang nasabi ko, nanlaki ang mga mata ko at naramdaman ko na lang ang pag-iinit ng pisngi ko dahil sa kahihiyan. Bakit ko ba nasabi ang ganang bagay? Napatili ako sa gulat nang hatakin niya ako sa palapulsuhan ko dahilan para bumagsak ako sa mga hita niya. Binalak kong umalis mula sa pagkakaupo sa hita niya, pero hindi niya ako hinayaan. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko habang patalikod akong nakaupo sa mga hita niya. Nanuyot ang lalamunan ko nang ayusin niya ang buhok ko at itinumpok yon sa isang side ng balikat ko. Kumalabog ang puso ko nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa batok ko. Let's see, after 1 month, malalaman natin kung may effect ba yan sa akin. Bahagya siyang natawa nang sabihin niya yon. Obvious naman, inaasar niya ako. Mas nakaramdam tuloy ako ng hiya. Pinagsisisihan ko na ang sinabi ko kanina. Nagulat ako nang buhati niya ako na parang isang sanggol. Inihiga niya ako sa malaki at malambot niyang kama. Hindi pa ako nakakalayo sa nakapulupot na agad ang isang braso niya sa bewang ko at bahagya akong hinatak palapit sa kanya. I'm tired, matulog na lang muna tayo. Mahinang bulong niya pero sapat na para marinig ko dahil sa lapit namin sa isa't isa. Hindi na ako nakaalma nang mas higpitan niya pa ang pagkakayakap sa akin at mas lumapit pa siya sa akin. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at pilit na pinapatulog ang sarili ko. Pero hindi ko magawa, hindi ako pinapatahimik ng malakas na pintig ng puso ko. Idamay mo pa na nararamdaman ko rin ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Napakagat na lang ako sa lobby ko dahil hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko inakalang muli kaming magkakalapit ng lalaking ito, hindi ko inakalang muli kong mararamdaman ang mahigpit niyang yakap, hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o malungkot. Gusto kong ituon ang pag-iisip ko sa sinabi ni Dad. May tutuloy na namin ni Dion ang naudlot naming pagmamahalan noon. Pero sa tuwing naaalala ko ang ginawa niya sa akin noon, namumuo ang galit at sakit sa puso ko. Nararamdaman ko muli ang pagkawasak ng puso ko. Nabubuhay ulit ang galit at hinanakit ko sa kanya. Sa kaiisip, hindi ko na maalaya na nakatulog na rin ako. Nang magising kami ni Dion ay tanghali na. Ilang oras din kaming nakatulog sa kwarto niya. Naisipan kong magbihis muna ako ng pambahay na damit bago kami lumabas ng kwarto niya. Bahagya pa akong nagulat nang makita ang mga damit ko sa walk-in closet.
Napakarami at talaga namang halatang mamahalin. Matapos magbihis ay nagtungo na kami sa dining room, nag-aya siyang magtanghalian na kami para din daw makasabay namin ang mga magulang niya sa pagkain. Pagpasok namin ng dining room ay sumalubong sa amin si Mr. Villarama at si Tita Lerio, ang ina ni Dion, inaasikaso sila ng mga maids. Naglakad ako patungo kay Mr. Villarama at nagmano sa kanya. Pagkatapos ay kay Tita Lerio naman ako nagpunta, akmang magmamano ako sa kanya nang mapatigil ako dahil biglang may palad ang damapo sa pisngi ko. "Don't go near me," nagukat ako sa biglaang sigaw niya. Lalo na nang mapagtanto kung palad ni Tita Lerio ang damapo sa pisngi ko, hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi pa ako nakakabawi mula sa pagkagulat nang maramdaman ko ang paghawak sa akin ni Dion sa palapulsuhan ko at itinago ako sa likuran niya. "Mom, what the hell is your problem? Alam mo kung bakit ako galit sa babaeng yan." Hindi pa rin ako makabawi sa pagkagulat. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari at mas lalo pa akong naguguluhan dahil sa inaakto ni Tita Lerio pati na rin sa pinagsasabi niya. Ano ba ang nangyayari? Bakit galit na galit sa akin si Tita Lerio? "Ma, napag-usapan na natin yan," bakas sa kanya ang matinding galit. "Yes, we already talked about that, pero wala akong sinabing magiging maayos ang pakikitungo ko sa babaeng yan." Idinuro pa ako ni Tita Lerio habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. "Hindi ko maintindihan kayong mag-ama, paano nyo nagagawa ito, pero ibahin nyo ako. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan sa pamilya ko. But why did you slap her? Hindi mo kailangang gawin yun. Mom, naman, please, kahit para sa akin na lang. Stop, panipi. Ngunit karapat dapat siya, Lerio, Dion, enough." Pag-awat ni Mr. K. Dion at Tita Lerio. Pinakalma ni Mr. Villarama ang asawa at may sinabi rito na hindi namin narinig. Si Dion naman ay pinapakalma na rin ang sarili niya. Ako naman ay nananatiling tahimik dito sa likuran niya habang bakas pa rin sa pagmumukha ko ang gulat at pagkagulo. "Dion, ilayo mo muna si Araceli, kakausapin ko muna ang ina mo, ako na ang bahala sa kanya." Marahas na napabuntong hininga si Dion bago napatango. "Yes, Dad, I'm sorry," sinigawan ko si Mom, nagulat lang ako sa ginawa niya. "Naiintindihan ko, anak, huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang mama mo, aayusin ko ito." Pilit nang umiti si Dion sa kabamaling ang tingin niya sa isang maid na nasa gilid lang. "Hatiran mo kami ng pagkain sa kwarto ko. Pakibilisan mo." "Opo, Sir Dion." Bamaling ang tingin ni Dion sa akin at walang sabi-sabi na hinatak ako paalis doon. Hindi na ako nanlaban pa at hinayaan na lang siyang hatakin ako patungo sa kung saan. Bakit ganoon sa akin si Tita Lerio? Bakit parang napakalaki ng galit niya sa akin para sampi?